Mga minamahal, marahil ay narinig mo na ang tungkol sa Arko ni Noah, isang pahayag na umalingaw-ngaw sa loob ng libu-libong taon ng kasaysayan at pananampalataya. Sa Tagalog, ang Arko ni Noah ay kumakatawan sa arka na nagligtas kay Noe at sa kanyang pamilya mula sa baha. Ngayon pagmasdan natin ang kahangahangang paglalakbay na ito at tuklasin ng magkasama ang kapangyarihan ng pagsunod sa Diyos kahit tila nawawala na ang lahat. Naway pag-alabin ng mensaheng ito ang iyong puso ngayong araw. Naisip mo na ba kung paano tinanggap ni Noe ang napakadetalyadong tagubilin para itayo ang arka? Ang ganitong kuryosidad ang nagtutulak sa atin upang tuklasin ang lalim ng kwento. Paano nga ba kayang igalaw ng pananampalataya ang mga bundok at ang mga kahoy? Sa ganitong mga tanong natin, nauunawaan ang lalim ng kwento ng Arko ni Noah. Dito, magkakasama tayong bahagi ng isang pamana ng pananampalataya na tumatawid sa mga henerasyon. Sa pag-uusap tungkol sa Arko ni Noah Tagalog, kinikilala natin ang pagiging universal ng patotoo ni Noe. Pinagbubuklod ang kultura at wika sa iisang pag-asa. Pagkat tunay ngang ang pananampalataya ay naguugnay sa atin, anuman ang wikang ating sinasalita. Kapag binabanggit ko ang salitang panalangin, naiisip ko ang isang banayad na dasal sa bukang liwayway. Ang panalangin sa umaga ay paalala na bawat araw ay biyayang kaloob ng Diyos, isang paanyaya upang simulan natin ito ng may pasasalamat at tiwala. Kapatid, buksan mo ang iyong puso sa panimulang panalangin na ito sapagkat ito ang humuhubog sa ating araw sa presensya ng Panginoon. Isipin mo ngayon ang arka, hinahampas ng malalakas na alon, ngunit nananatiling matatag. Ang imaheng ito ay metapora ng ating mga krisis sa buhay at kung paanong kailangan natin ng isang ligtas na kanlungan. Sa panalangin sa panahon ng Kwaresma, inaalala natin ang pagtalikod sa sarili bilang paghahanda para sa tagumpay na ipinangako ng Diyos. Upang mapagtagumpayan ang mga unos sa buhay, tayo'y maaaring manalangin sa Diyos Ama, humihingi ng kanyang paggabay at walang kapantay na pagmamahal. Kilala niya tayo ng lubusan at nais niya tayong alalayan. Kapatid kong babae, ipahinga mo ang iyong kaluluwa sa katiyakang ito. Ang Diyos ang siyang tutusto sa bawat pangangailangan ayon sa kanyang kaluwalhatian. Sa kwento ni Noe, ang pagsunod ang naging susi sa kaligtasan ng kanyang tahanan. Sa tuwing tayo'y nananalangin ng panalangin para sa kagalingan, humihiling tayo hindi lamang ng pisikal na paggaling, kundi ng panibagong buhay, emosyonal at espiritual. Kapatid kong lalaki, tandaan mong nais ng Diyos na pagalingin ang bawat bahagi ng iyong puso na sugatan. Marami sa atin ang dumaranas ng mga pagsubok na tila hindi natin kayang pasanin. Kaya nga ang panalangin sa panahon ng mga problema ay nagbibigay lakas upang ilapit sa Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan. Mga mahal ko, huwag ninyong pasaning mag-isa, itaas ninyo ang inyong mga tinig at ipagkatiwala ang bawat suliranin sa Panginoon. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, napakahalaga ng banal na proteksyon. Kaya tayo'y dumadalangin ng panalangin ng proteksyon, humihiling ng bantay mula sa Diyos para sa ating sarili at pamilya. Kung paanong si Noe ay pinangalagaan sa loob ng arka, gayon din tayong iniingatan ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Ngayon, itaas mo ang iyong puso at manalangin sa banal na Espiritu, humihingi ng karunungan at gabay na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ang panalangin sa umaga ay paalala na bawat araw ay dapat tayong muling manalig sa patnubay ng Espiritu. Siya ang gumagabay at nagpapalakas sa atin tungo sa layunin ng Diyos. May mga panahong kailangan natin ng praktikal at himalang tulong. Kaya sa tuwing tayo'y nananalangin upang makatulog, ipinapahayag natin ang ating tiwala na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga maliliit na bagay. Kapatid kong babae, maniwala kang ang Ama ay maglalaan ng mga paraan na lampas sa ating pangunawa. Sa oras ng pagsubok, dumudulog tayo sa panalangin kay Santo Niño, humihingi ng kanyang tulong at pagkalinga. Ang debosyon kay Santo Niño ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa pagiging simple ng isang bata, sapagkat ang kaharian ng langit ay para sa may pusong dalisay. Sa kabila ng unos na natili si Noe sa pagtatayo ng bawat tabla ayon sa tagubilin. Gayon din naman, tinatawag tayong sundin ang bawat hakbang na inihahayag ng Diyos,
kahit ang plano ng tao ay tila magulo. Maging mapagmatsyag ka, kapatid, sa mga munting patnubay ng Diyos sa araw-araw. Kung saan nakikita lamang natin ay kahoy at pako, ang Diyos ay nakakakita ng isang tahanang ligtas. Sa ating buhay, bawat pasyang ginagabayan ng pananampalataya ay nagtutayo ng matitibay na pundasyon na hindi kayang gibain ng kaaway. Kapatid kong babae, magtiwala sa proseso ng pagbuo ng Diyos sa iyong puso. Ang paglalakbay ni Noe ay tumagal ng maraming dekada, puno ng tiyaga at pananampalatayang hindi natinag. Sa ating pang-araw-araw na panalangin, may pagkakataon tayong patibayin din ang ating dedikasyon. Magpatuloy ka, kapatid kong lalaki, sapagkat bawat sandali ng panalangin ay nagbibigay lakas para sa susunod na laban. Huwag kang mabigla kung matapos ang baha ay tila tumahimik ang langit. Madalas pinatatahimik ng Diyos ang paligid upang malinaw nating marinig ang kanyang pangako. Sa pagtatapos ng ating panalangin sa panahon ng Kwaresma, mas lumalapit tayo sa banayad na tinig ng mabuting pastol. Ang Kristiyanong pagkakaisa ay gaya ng pamilya ni Noe sa loob ng arka, iisang layunin, iisang pagkalinga, iisang Diyos. Dito sa ating channel, tayo ang pamilyang iyon, nagmamahalan, nananalangin at naglalakbay ng magkasama. Mga minamahal, bahagi kayo ng pamilyang ito ng pananampalataya. Ngayon damhin mo kung paanong unti-unting gumagaan ang bigat ng unos habang iniaalay mo ang lahat sa Panginoon. Palitan mo ang takot ng tiwala at kilalanin mong ang arko ni Noah ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay sagisag ng presensya ng Diyos na kasama natin. Nang tumigil na ang ulan, lumabas si Noe at nasaksihan ang katapatan ng Diyos. Ganyan din, ang bawat panalangin natin, mula panalangin sa umaga hanggang panalangin sa mga problema, ay naghahanda ng lupa para sa isang bagong simula, puspos ng pag-asa. Kung paanong nakita ni Noe ang bahaghari bilang tanda ng tipan ng Diyos, tanggapin mo rin ngayon ang pangakong walang bagyong magtatagal magpakailanman. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga salita, at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Isipin mong ang pagsikat ng araw ay tumatama sa bawat tablang maingat na pinukpok ng matatag na mga kamay ni Noe. Ang napakalaking estrukturang iyon ay unti-unting nabuo araw-araw, gaya ng ating pananampalataya na dapat lumago sa bawat hakbang ng pagsunod. Ang pagtaas ng arka ay patunay ng katapatan ng Diyos na gumagalaw sa kasaysayan ng kaligtasan. Sa loob ng maraming taon, narinig ni Noe ang mga bulong ng panlalait at pag-aalipusta mula sa kanyang mga kapitbahay. Pinagdududahan ang kanyang katinuan dahil sa pagtatayo ng bangka sa gitna ng disyerto. Ngunit hindi siya lumingon pabalik, sapagkat ang tinig ng Panginoon ay mas malakas kaysa sa anumang insultong mula sa tao. Ang halimbawa niyang ito ay nagtuturo sa atin na manatiling matatag sa gitna ng pangungutya. Ang bawat tablang pinagtibay ay higit pa sa kahoy. Ito'y kilos ng pananampalataya na sumasalungat sa luhika ng tao. Kung paanong si Noe ay nagtiwala sa plano ng Diyos, tinatawag din tayo na yakapin ang mga desisyong mula sa Kanya, kahit hindi pa natin nakikita ang buong bunga nito. Sa tahimik na pagsunod na huhubog ang isang pagkataong hindi matitinag. Kapag humarap ka sa mga balakid, huminto ka muna sandali at huminga ng malalim. Itaas mo ang iyong paningin at kilalanin ang direksyong mula sa Panginoon. Ang simpleng hakbang na ito, ang pagtaas ng puso, ay nagbabago ng pananaw. Ipinapakitang ang bawat batong nakaharang ay hakbangin patungo sa pag-asa. Kapatid kong lalaki, pag-isipan mo ang mga hayop na pumasok sa arka, dalawa-dalawa, ayon sa utos ng Diyos, sumusunod, bagamat hindi nila lubos na nauunawaan kung saan sila dadalhin. Nagtiwala sila sa likas na panawagan ng Diyos. Gayon din tayo'y tinatawag na isuko ang ating mga takot sa Ama at hayaan siyang mamuno kahit hindi pa natin alam ang kabuuan ng ating lakbay. Habang ginugugol ang araw sa pagtatayo, ang Diyos ay naglalaan ng lahat ng kailangan. Nabibigla si Noe sa mga materyales na dumarating, mga bagay na dati wala. Gaya ng hardinerong nagtatanim ng binhi, bago pa man ito sumibol, pinapakita ng Diyos na tinutugunan niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin ito maramdaman. Sa bawat pagsunod, nabubuhay tayo sa himala ng kanyang probisyon. 120 taon ng walang humpay na pagtatalaga. Hinarap ni Noe ang matinding panahon, pag-aalinlangan ng iba,
at panunukso. Bawat araw ay tanda ng isang panibagong tagumpay. Nagpapakita na ang pagtitiyaga at pananampalataya ay nagbubunga ng matagalang kabutihan. Kahit mukhang napakatagal ng proseso, tandaan, ang Diyos ay laging sakto sa kanyang oras at walang pagsusumikap na nasasayang. Isipin mo ang isang usbong na sumisibol sa tigang na lupa pagkatapos ng tagtuyot, isang larawang nagpapahayag ng kapangyarihan ng pagtitiyaga. Ganoon din ang pananampalatayang hindi sumusuko. Lumilikha ito ng buhay at kagandahan kahit sa gitna ng kawalan. Kaya't patuloy mong pakainin ang iyong espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita, panalangin at pakikisama, nang sa gayon ay mamunga ng pag-asa ang iyong puso kahit sa panahon ng pagsubok. Kapag ang pagod ay biglang dumapo sa iyo, itaas mo ang iyong tingin sa langit at alalahanin mo si Noe. Ang simpleng hakbang na ito sa loob mo ay muling magbabalik ng lakas at kumpiyansa. Ipinapaalala na hindi tayo naglalakad ng mag-isa. Kapag tayo'y nanghihina, inaanyayahan tayong ilagak ang ating pasan sa mga kamay ng manlilikha ng langit at lupa. Walang relo si Noe ni kalendaryong moderno, ngunit batid niya ang oras ng Diyos. Ang pagtitiwala sa tamang panahon ng Panginoon ay nangangahulugan ng pagtanggap na may mga pintong bubuksan lamang sa tamang sandali. Huminga ka ng malalim at ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga alalahanin. Siya ang nag-aayos ng bawat detalye ng iyong buhay. Gaya ng orasan na hindi pumapalya, ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Kung minsan pakiramdam mo'y nakalimutan ka na, tandaan mong ang Panginoon ay nakakita sa bawat luha at nagagalak sa bawat tagumpay. Ang ating mga panalangin, mula sa panalangin sa umaga hanggang sa pagtangis sa oras ng pagsubok, ay kanyang pinapakinggan sa kanyang itinakdang oras. Aking kapatid na babae, pansinin mong kahit ang pakikisama ng mga hayop sa loob ng arka ay patunay ng pagmamalasakit ng Diyos sa buong nilikha. Maayos niyang inayos ang bawat nilalang ayon sa kanilang uri. Ito'y patunay na siya'y interesado sa bawat aspeto ng ating buhay, pisikal, emosyonal, at espiritual. Sa pagtatayo ng isang dakilang bagay, bawat yugto ay nangangailangan ng katumpakan at buong pusong paglalaan. Ganoon din ang paghubog sa ating pagkatao. Ang Diyos ay kumikilos upang isulat sa atin ang mga birtud ng pagtitiyaga, pag-ibig, at pagsunod. Sa araw-araw na pagbabago, nagiging buhay tayong salamin ng karakter ni Kristo. Nang bumagsak ang unang patak ng ulan, ang pananampalataya ni Noe ay masinsinang nasubok. Ngunit hindi siya natinag, mas lalong pinagtibay ang bawat tabla, nilagyan ng pangharang sa ulan, puspos ng pananampalataya at determinasyon. Ang mga unos sa ating buhay ay hindi aksidente. Ito inabbi mga pagkakataon upang ipakita kung hanggang saan ang ating tiwala sa Panginoon. Pagkatapos ng unos, ang arka ay lumapag sa bundok ng Ararate, isang bagong simula. Ang sandaling ito ay sumasagisag sa tagumpay ng mga nananatiling tapat. Sa pagninilay sa kwentong ito, balikan mo ang mga bundok na iyong nalampasan sa tulong ng Diyos at ipagdiwang ang bawat tagumpay. Kapag naramdaman mong mabigat ang nakaraan, huminto ka at itaas ang iyong paningin sa pangakong hinaharap. Panahon na upang yakapin ang bago, iwanan ang mga hindi na kailangan at sumulong ng may pagtitiwala sa panawagan ng Diyos. Itaas mo ang iyong espiritu at hayaang ang kanyang tinig ang magturo sa iyo ng susunod mong hakbang. Ang arka ay hindi lamang kanlungan ng iilang tao, kundi isang komunidad na pinagbuklod ng iisang layunin. Ganyan din tayo, tinatawag upang magtayo ng ugnayang espiritual na nagpapatatag sa bawat isa. Palaguin mo ang mga ugnayang nagbibigay buhay, ibahagi ang iyong mga karanasan, at patatagin ang katawan ni Kristo. Bago dumating ang baha, lahat ay tila tahimik, isang katahimikan na may dalang pananabik. Samantalahin mo ang ganitong katahimikan upang hanapin ang Diyos sa taimtim na panalangin, upang marinig ang kanyang tinig. Sa mga ganitong sandali, kadalasan ay isiniwalat niya ang susunod na hakbang tulad ng kanyang pakikipag-usap kay Noe. Habang unti-unting humuhupa ang tubig, si Noe ay sumilip sa abot tanaw, naghahanap ng mga palatandaan ng buhay. Ang simpleng kilos na ito ay larawan ng ating espiritual na pagbabantay, ang pagiging bukas ng puso sa mga senyales ng Diyos.
Linangin mo ang ganitong mata ng pag-asa at pansinin ang maliliit na himala sa iyong paligid. Sa pagtatapos ng bahaging ito, tandaan mo, pinararangalan ng Diyos ang mga sumusunod sa Kanya. Tinutupad niya ang mga pangako na lagpas sa ating inaasahan. Kung paanong ang arka ay nagligtas kina Noe at sa kanyang pamilya, ang salita ng Diyos ay nagdadala rin ng kaligtasan at panibagong simula para sa bawat pusong nagpapasakop sa kanyang kalooban. Manalig sa pangakong ito at magpatuloy ng may pananampalataya. At sa gayon, nang muling tumapak si Noe sa tuyong lupa matapos ang mahabang linggong paglutang sa ibabaw ng mga tubig, ito'y parang isang usbong na sumibol sa tuyong lupa at nakatagpo ng buhay. Ang unang paghawak ng kanyang paa sa basang lupa ay naghatid ng panibagong pag-asa, isang paalala na kahit matapos ang matitinding unos, ang Diyos ay naghahanda ng mga bagong pagkakataong mamulaklak sa kanyang biyaya. Sa pagtingin ni Noe sa malinaw at ulap na langit matapos ang baha, kanyang nasaksihan ang bahaghari. Tila pintura ng isang banal na pintor, ipininta ang mga pangako ng awa at walang hanggang tipan. Bawat kulay ay sumasalamin sa mga katangian ng Diyos. Malalim na pag-ibig, walang kapantay na habag, matiyagang pagtitiis at kapayapaang walang hanggan. Sa sandaling iyon, nauunawaan niya na ang katapatan ng Diyos ay lampas sa anumang inaasahan ng tao. Nang buuin ni Noe ang altar mula sa bato at kahoy, siya ay tila iskultor na lumilikha ng obra maestrang may pusong puspos ng pasasalamat. Ang kanyang handog ay hindi isang walang saysay na ritual, kundi taus-pusong pagpapahayag ng puso na kumikilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng buhay at tanggulan. Ang usok na umaakyat patungo sa langit ay larawan ng ating mga panalangin na lumalapit sa trono ng biyaya. Bawat alay na nasunog at umusok ay naglalaman ng buntong hiningang puno ng pagpupuri, pagdiriwang ng tagumpay laban sa mga alon na halos sumira sa sangkatauhan. Ang banal na tagpong ito ay paalala na, kahit sa gitna ng krisis, ang ating pagsamba ay kayang gawing awit ng pag-asa ang bawat takot. Isipin mo ang altar bilang salamin ng iyong puso sa harap ng Diyos. Sa katahimikang sumunod sa baha, naranasan ni Noe ang isang kapayapaang malalim, parang lawa matapos ang napakalakas na bagyo. Sa sandaling ito, ipinakikita ng Diyos na ang kanyang kanlungan ay bumabalot sa atin sa katahimikan, upang mas marinig natin ang kanyang tinig. Samantalahin mo ang mga tahimik na sandali ng panalangin at hayaang ang Diyos ang mangusap ng malinaw sa iyong espiritu. Kapatid kong lalaki, itaas mo ang iyong puso at ipahayag ang kabutihan ng Panginoon na siyang sumasama sa iyo sa bawat yugto ng paglalakbay. Tulad ni Noe na hindi nag-iisa, ikaw rin ay may matapat na kasama, ang banal na espiritu na gumagabay sa bawat hakbang at nagre-renew ng iyong lakas upang harapin ang hindi mo pa alam. Nang lamunin ng apoy ang handog, ang pananampalataya ni Noe ay pinadalisay sa apoy ng pagsunod at ang mga kahoy at alay ay naging buhay na patotoo ng pagtitiwala sa Diyos. Itinuturo nito sa atin na sa gitna ng pagsubok, ang ating pananampalataya ay tumitibay at nagiging inspirasyon sa mga taong nakakasaksi sa ating pang-araw-araw na kilos. Ang altar na itinayo ni Noe ay sagisag ng di matitinag na paninindigan sa Diyos, tulad ng ating debosyon na dapat maging bahagi ng bawat umaga. Bawat kilos ng pasasalamat, bawat talatang binubulay, at bawat tapat na panalangin ay bumubuo sa pundasyon ng isang karakter na hinubog ng biyaya, hindi matinag sa kahit anong bagyo. Kapag ang iyong espiritu ay nanghihina, itaas mo ang iyong isipan sa Panginoon at alalahanin ang bawat biyayang iyong natanggap. Ang simpleng hakbang na ito, ang pagtingin pataas, ay nagpapalit ng pananaw, itinataas ang ating damdamin, at muling pinapaliyab ang apoy ng pag-asa sa gitna ng mga araw na puno ng pagsubok. Ngayon, itaas mo ang iyong paningin at hayaang ang apoy ng pasasalamat ay sumiklab sa iyong kaluluwa. Magbibigay ito ng bagong sigla upang magpatuloy sa pagsunod sa tawag ng Diyos. Hayaan mong ang bawat kilos ng pagsamba ay maging gasolina ng iyong pananampalataya, nagpapaningas sa katiyakang ang Panginoon ay tapat sa lahat ng bagay. Si Noe ay nagtiwala sa mga utos ng Diyos kahit walang patunay, pinanghawakan ang isang planong imposible sa paningin ng tao. Ang ganitong matinding pagtitiwala ay hamon para sa atin.
Maniwala sa hindi nakikita, sa katuparan ng talata. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at kasiguruhan sa mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:1. Sa pagtanaw ni Noe sa bahagharing tipan ng Diyos, muli tayong naaalala. Hindi na muling lilipulin ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng tubig ng paghuhukom. Ang pangakong ito ay yakap para sa buong nilikha at katiyakan na ang kanyang pag-aaruga ay abot sa bawat isa sa atin, anumang kalagayan ang ating kinakaharap. Ang metapora ng bahaghari ay paanyaya na lumampas sa ating mga limitasyon, upang sa bawat kulay nito ay makita natin ang katapatan ng Diyos. Ito'y tila isang makalangit na arko ng liwanag na nagdurugtong sa langit at lupa. Pinapatibay ang ating tiwala na ang Diyos ay laging nasa ating paligid. Kahit walang modernong kalendaryo, namuhay si Noe ayon sa perpektong oras ng Diyos. Ang kanyang matiyagang paghihintay sa loob ng 120 taon ng konstruksyon ay nagsisilbing paalala. Ang ilang layunin ay nangangailangan ng panahon upang maisakatuparan, at ang ating araw-araw na pagsuko ay bahagi ng espiritual na paglago. Gaya ng isang karpintero na may angkop na kagamitan, ang ating puso ay nangangailangan ng salita ng Diyos at panalangin upang maisakatuparan ang plano niya. Hayaan mong bawat pagbasa mo ng Biblia at bawat pag-uusap mo sa Ama ay magsilbing kagamitan sa pag-ukit ng iyong pagkatao upang maging handa sa misyon mong banal. Kapag naramdaman mo ang bigat ng mga tungkulin, pumikit ka at pakinggan ang banayad na hininga ng banal na espiritu. Dala niya ang kaaliwan at karunungan. Parang hiningang mula sa langit na nagpapalakas ng kaluluwa. Paalala na tayo'y inaakay ng biyaya at pinatitibay upang harapin ang bawat hamon. Sa isang sandali, pinalipad ni Noe ang kalapati. Hinihintay ang pagbabalik nito bilang tanda na lumilitaw na muli ang tuyong lupa. Ang bawat pagbabalik o pagkawala ng ibon ay naging palatandaan ng Diyos. Natututo tayong magtiwala sa maliliit na senyales na siya ay kumikilos upang tuparin ang kanyang pangako. Kapag ikaw ay nabaon sa pagkabahala, pansinin mo ang mga munting pahiwatig ng Diyos. Isang salitang may malasakit, isang biglaang inspirasyon, isang pintuang biglang nabuksan. Ang mga detalyeng ito ay gaya ng mga ibong bumabalik sa arka, palatandaan na inihahanda na ng Panginoon ang iyong tagumpay. Sa pagtayo ng isang altar ng pasasalamat sa iyong puso, ikaw ay lumilikha ng isang banal na lugar para sa presensya ng Diyos. Bawat panalangin ay nagiging mabangong handog ng papuri. Ang altar na ito sa loob mo ay nagpapatibay ng iyong pananampalataya, hindi matitinag kahit sa harap ng unos na gustong wasakin ang pundasyon ng iyong pag-asa. At sa gayon, ang tipan na tinatakan sa bahaghari, sa altar ni Noe, at sa bawat kilos ng pagsunod ay umaabot hanggang sa iyong buhay ngayon. Patunay ito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Binabantayan ka at inaakay sa kapayapaan. Manalig ka sa kanyang tipan at magpatuloy ng may lakas ng loob sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nabibigo. At sa wakas tila muling isinilang ang lupa sa ilalim ng unang sinag ng araw, parang mga berdeng usbong na bumubulwak mula sa tuyong lupa. Ang metaporang ito ay paalala na ang Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay sa tuyong puso ng tao kapag tayo itumutugon sa kanyang tawag. Gaya ng nasaksihan ni Noe nang muling masilayan ang mundo sa labas ng arka. Matapos ang marahas na baha, si Noe at ang kanyang pamilya ay lumabas upang pamunuan ang muling pagbuo ng buhay. Tinutupad ang banal na layunin. Sila ang naging unang mga tagapagpahayag ng bagong panahon, nagpapatotoo sa katapatan ng Diyos at iniimbitahan ang bawat isa na pumasok sa tipan ng pagsisisi at pananampalataya. Kapag naramdaman mong tumitibok ang iyong puso sa galak ng kaligtasan, alalahanin mong ang ating patotoo ay dapat may taglay na parehong sigla. Bawat salitang puno ng pag-asa na ating binibigkas ay isang eko ng kwento ni Noe. Hinihikayat ang iba na maranasan din ang biyaya ng pagtubos. Panatilihin mong buhay ang apoy na ito at ibahagi ito ng buong tapang. Ang ating misyon ay malinaw. Humayo at ipangaral siyang sa estilo ni Noe. Ipahayag ang pag-ibig na nagliligtas. Hindi ito hungkag na pananalita, kundi buhay na patotoo na nagpapabago ng mga kaluluwa.
bawat gawa ng kabutihan, bawat panalangin para sa kapwa, at bawat salitang may pananampalataya ay tabla sa pagtatayo ng arka ng Ebanghelyo sa paligid ng isang nangangailangan. Ang mundong lumitaw mula sa baha ay naging matabang lupa para sa binhi ng salita, tulad ng panahon natin ngayon, isang panahong uhaw sa Espiritu Santo. Tayo ay tinatawag na maging magsasaka ng pananampalataya, nagtatanim ng mensahe ng kaligtasan sa mga pusong hindi pa nakakakilala sa biyaya ng Diyos. Magtanim ka ng pag-asa, diligin mo ng panalangin at pagmamahal. Bawat usapan na ating binubuksan ay maaaring maging isang bahagi ng arka ni Noe, kanlungan para sa mga nalulunod sa unos ng damdamin at espiritu. Sa tuwing magpapatuloy ka sa panalangin, magbahagi ka ng kaaliwan at lakas, patunay na pinangangalagaan ng Diyos ang bawat detalye. Maging ikaw ang ligtas na daungan na nagtuturo sa iba sa presensya ng Diyos. Minamahal kong kapatid na babae, pagmasdan mo ang tapang ni Noe sa pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa harap ng mundong puno ng pagdududa. Hindi siya natakot sa mga matang mapanlait sapagkat ang kanyang tiwala ay nakaugat sa Diyos na makapangyarihan. Nawa igayahin mo ang kanyang tapang, ipakita mong ang tunay na pananampalataya ay kayang bumasag sa mga hadlang at abutin ang mga uhaw na kaluluwa. Tawagin mo ang iyong puso ngayon at itaas ang iyong paningin sa mga taong nasa paligid mo. Magpasya ka ngayong araw na magbahagi ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan man ng panalangin, isang personal na patotoo, o kahit simpleng salita ng pag-aaruga. Ang pagkilos sa pananampalataya ay unang hakbang upang masaksihan ang mga himala ng Diyos. Isipin mo ang mga taong sabik sa katotohanan, nagtitipon upang makinig sa patotoo ng isang iniligtas mula sa hatol ng Diyos. Kung paanong si Noe ay naghayag ng kaligtasan mula sa sakuna, tayo rin ay maaaring magsalita ng kalayaan kay Kristo. Naway umalingaw-ngaw ang iyong tinig tulad ng trompeta ng tagumpay, inaanyayahan ang mga pusong sugatan sa biyayang muling bumubuo ng buhay. Matapos ang baha, nangangailangan ng gabay ang mga bansa. Sa ngayon, bawat kultura, wika at henerasyon ay naghahangad ng mensaheng nagbibigay kahulugan sa buhay. Gamitin mo ang iyong mga plataporma, social media, simpleng usapan o mga oras ng panalangin upang magdala ng liwanag sa gitna ng dilim, gabay patungo sa tagapagligtas na kailanmay hindi nabigo. Ang ating araw-araw na panalangin at patotoo ay bumubuo sa pundasyon ng arka ng komunidad sa loob ng katawan ni Kristo. Sa panalangin sa panahon ng problema, ipinapakita nating tinutugon ng Diyos ang bawat daing. Ang kolektibong kanlungan na ito ay nagpapalakas sa bawat isa. Nagpapaalala na ang pananampalatayang ibinabahagi ay dumodoble sa pag-asa. Minamahal kong kapatid, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng pagbabago, sumusunod ka sa yapak ni Noe, isang tagapagpahayag ng walang hanggang tipan. Ang iyong patotoo ay tulay na nagdurugtong sa pusong makasalanan sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Huwag kang magpigil. Ang bawat kwento ng tagumpay ay nagpaparangal sa pangalan ng Panginoon at nagpapalakas ng loob ng iba. Ang pagtatatag ng mga espasyo ng panalangin sama-sama ay kasing halaga ng pagtatayo ng arka para kay Noe. Bawat small group, bawat pagtitipon sa pananampalataya ay bangka ng aliw at lakas. Kung hindi ka pa bahagi ng prayer circle, humanap ka ng mga kapatid na maaaring makasama sa pananalangin. Bumuo kayo ng pader ng panalangin para sa isa't isa. At gayon din, ang parehong tinig na nangusap kay Noe sa kanyang katahimikan ay nangungusap din sa iyong puso ngayon. Huwag mong balewalain ang banayad na bulong ng banal na espiritu. Mga tagubiling nagtuturo kung paano tumawid sa mga hamon ng kasalukuyan. Makinig at sumunod at manatiling nakaayon sa maestrong makalangit na humahawak ng bawat detalye ng iyong buhay. Kapag nadarama mo ang bigat ng pagdududa, huminto ka, huminga, at ipagkatiwala muli ang iyong puso sa Diyos. Alalahanin mo ang mga pangakong kanyang tinupad sa iyong buhay. Ang simpleng hakbang ng pananampalataya na ito ay nagpapakalma sa isip, nag-aalis ng pangamba, at nagre-restart ng iyong pag-asa. Minsan ang mga senyales ng biyaya ay dumarating sa pinakasimpleng anyo, isang salitang nagbibigay ginhawa,
Isang talatang biglang tumimo sa puso o isang di inaasahang pagkakataon na maglingkod. Maging mapagmatiyag sa mga palatandaang ito, gaya ng kalapating bumabalik sa arka. Patunay na ang Diyos ay inihahanda na ang daan para maabot ng iyong patotoo ang mga naghihintay sa pag-ibig niya. Ang paglinang ng mga ugnayang espiritual ay mahalaga sa ating lakbayin. Kung paanong ang pamilya ni Noe ay nanatiling nagkakaisa, gayon din tayo ay nangangailangan ng mga kasamang nananalangin upang pagtibayin ang ating pananalig. Anyayahan mo ang iyong mga kaibigan na mag-devotional, manalangin, at ipagdiwang ang mga tagumpay ng Panginoon ng magkakasama. Ngayon, tawagin mo ang iyong espiritu sa pagkilos. Anyayahan mo ang isang tao na manalangin kasama mo ngayon, mag-alok ng salita ng pag-asa at tulong. Ang panloob na panawagang ito ay nagpapalakas sa komunidad at bumubuo ng ligtas na sinulid ng pag-ibig para sa mga pusong sugatan. Maging ikaw ang daluyan ng Diyos upang akayin ang iba patungo sa kanyang kanlungan. Ang pamana ng pagsunod at di matitinag na pananampalataya ay naguudyok sa ating mabuhay ng may layunin. Ang kwento ni Noe ay paalala na kahit sa gitna ng baha ng emosyon at espiritu, dapat tayong tumitig sa Panginoon. Ang matinding pagsunod at taos-pusong pag-ibig ay nagpapabago ng mga buhay at nagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos. At sa wakas, tapusin mo ang bahaging ito sa paalala ng pangako ni Jesus sa Mateo 28:20. At narito, ako'y kasama ninyo sa lahat ng araw. Gawin mong ang katotohanan ito ang iyong angkla at humayo kang may tapang. Ibinabahagi ang iyong patotoo. Batid na ang Panginoon ang sumusuporta sa bawat hakbang. Ibigin mo ang kapwa bilang pagsasakatawan ng pag-ibig na iyong tinanggap. Minamahal kong mga kapatid, sa pagtatapos ng patotoong ito ni Noe, alalahanin nating ang Diyos ay laging nagmamalasakit, nagpapanatili sa atin sa bawat unos. Taos-puso akong nagpapasalamat sa iyong paglalaan ng oras upang sumama sa kwentong ito ng pananampalataya at pagsunod. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, magkomento ng amen sa ibaba. Kagalakan naming makita ang ating komunidad na nagkakaisa sa pananampalataya at pasasalamat. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-activate ang bell icon upang ikaw ay maabisuhan sa susunod nating panalangin sa umaga na inihahanda namin ng may malasakit para sa iyo. Bukas, muli tayong magsasama sa panibagong panalangin sa umaga. Pinatitibay ang ating tipan sa Amang Makalangit at pinapalakas ang ating paglalakbay. Nandito ako upang samahan ka sa panalangin at bigyang inspirasyon ng iyong pananampalataya sa bawat bagong bukang liwayway. Naway ang kapayapaan ng Diyos na higit sa anumang pagkaunawa ang siyang magbantay sa iyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Nawa ni siya ang maging iyong matibay na arka sa gitna ng anumang baha ng buhay at nawa magpatuloy kang lumakad ng may kumpiyansa sa kanyang mga pangako. Tanggapin mo ngayon ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.